Sa Cebu, simple ang naging paggunita sa Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang flag raising ceremony. Nag-alay din sila ng mga bulaklak kay Datu Lapu-Lapu, ang kauna-unahang bayaning Pilipino na dinepensahan ang ating mga isla na sa mananakop. Sa Davao, binigyan diin ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gustong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalita si Bril Montalvo. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park, Davao City. Kasama niya sina Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at ang security cluster at mga empleyado ng lungsod. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa bantayog ng rebulto ni Gat Jose Rizal. Ayon sa bise, ang pagnanakaw sa kalayaan at soberanya ng bansa ay hindi lang nangyayari kapag merong mga mananakop na dayuhan. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Itinanggi naman ni VP Sara na pangungunahan umano niya ang people power para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw niya gustong agawin ang posisyon ni PBBM. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Nagbigay din ng pahayag ang bise kaugnay ng sinapit ng nasawing atletang si Rene Baterbonia na tubong Mindanao. Nakakalungkot na ganun yung nangyari, no, sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin. Kaisa raw si VP Sara sa pamilya Baterbonia sa paghingi ng hustisya sa nangyari. Ayoko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Kapatid, para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.